DepEd isusulong ang trimester school calendar para sa holistic approach sa pagtuturo at pagkatuto. Mga ka-Jesnabs, good morning po. Welcome back po sa ating channel. So ito pong trimester ay bumulaga sa atin na mayroon palang ganitong plano. Actually, ang nangyari dito ay ginagawa na ito nila, What I mean, pinag-aaralan na nila ito. Tapos na rin yung kanilang parang consultative meeting dito. Sabi nung nag-attend nito ay talagang gagawin talaga ito ngayong school year 2026-2027. So sa ilalim daw ng trimester ay hatiin ng school year sa 3 academic terms. So instead po na 4, yung 4 na quarters, so gagawin pong 3 trimester. So, yan po. So, bawat termino ay magkakaroon ng mas mahaba, tuloy-tuloy na araw ng pagtuturo. Merong break sa pagitan ng mga termino upang mabigyan ng oras ang mga guro para sa lesson planning, pagsusuri ng outputs at iba pang professional tasks na makatutulong sa mas epektibong pagtuturo. Batay sa proposed calendar framework, magsisimula ang klase sa unang bahagi ng Hunyo. Ang unang trimester ay tatakbo mula Hunyo hanggang Setyembre. Ang ikalawang trimester ay mula Setyembre hanggang Disyembre. Habang ang ikatlong trimester ay mula Enero hanggang huling bahagi ng Marso, upang makumpleto ang 201 na school days. So, bawat termino ay may 54 to 61 na days, So, nakatuon sa dekalidad at tuloy-tuloy na pagtuturo at pagkatuto na may kaunting pagkaantala mula sa mga non-academic activities. Mayroon ding enrichment block na ilalaan para sa remediation at enrichment, pagkukompute ng grades, paghahanda at pag-check ng school forms, at wellness break bukod sa iba pa. Para lamang sa unang termino, magkakaroon ng opening block para sa gawain sa pagbukas ng school year. Yung mga celebrations na ginagawa sa school ay integrate na lang, So, isinusulong din ng reforma ang tinatawag na Law Disruption Alternatives, kung saan ang mga tinakdang pagdiriwang at observances ay sasama na lamang sa mga aralin sa halip na magsagawa ng hiwalay na programa. Ito po yung mga Women's Month celebration. Meron kasi yung mga kick-off day, merong culminating day, kaya talagang nakakaantala yan. At saka sa iba pa, iba pang mga programa. So dahil dito, napuputol ang daloy ng mga aralin at nadadagdagan ang trabaho ng mga guro, na minsan ay napipilitang unahin ang compliance kaysa sa tuloy-tuloy na pagtuturo. Isa pang halimbawa ay itong pambansa at kultural na pagdiriwang sa mga reading materials, writing exercises, talakayan sa science at project-based learning. Sa ganitong paraan, natututo ang mga mag-aaral tungkol sa malang paksa habang nagpapatuloy ang regular na klase. Maaari ring magsagawa ng mas maikling reflection activities sa loob ng klase, thematic discussion or curriculum link project sa halip na whole day events na nagsususpindi ng academic instruction. Tama po yan, Magandang panukala po ito at sana ay maging smooth po ito at saka walang maging problema. Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye.